Ama naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyo. Nasapit namin ang banal na dakong ito. Matagal ding pinaghandaan at hinintay ito ng iyong mga anak. Kinasabikan ito maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya pagsapit ng takdang araw ng kanilang kasal, salamat po at kami nakarating ng payapa. Nakikisaya at nakikigala. Hindi lamang ang mga pangunahing saksi, kundi lalo na ang mga magulang at mga mahal nila sa buhay na kanilang saksihan, kanilang pagmasdan, ano magaganap ang pag-iisang dibdib ng aming mga kapatid. Ngayong hapon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila po namin ng banal mo pong pangalan. Pakibasbasan mo po kami ng kapayapaan sa buong panahon ng aktibidad namin. Pakisaksihan mo po kami, Ama. Maganap ito sa pamamagitan ng iyong pagkasih at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na maramdaman ng mga dumadalo ngayong hapon. Pagpalain mo po na sa pakikinig ng aming mga kapatid, lalo na ng ikakasal, ang mga salita mong magbubuklod sa kanilang pagsasama, na siyang magsisilbing tali ng kanilang ugnayan bilang mag-asawa. Nawa ito'y tandaan ng ikakasal. Ito'y kanilang ibuhay, kanilang sampalatayanan, sapagkat ito ang susi ng matagumpay, kanilang masayang pagsasama. Pakiugnay kami sa iyong pamamahala. Patawarin anuman ang aming kasalanan sa ngalan mo ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Opo po tayo. Tayo'y nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoon Diyos upang pagbuklurin si kapatid na Rico Francisco at kapatid na Jasper Maestro sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang kapulong. At hinulugan ng Panginoon Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at ang babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghilistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag
papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat sa mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Rico, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa. Ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan. Itinatagubili sa lalaking ikinakasal ang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa. Ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adam na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Sa iyo naman, kapatid na Jasper, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo. Doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso na sinasabing, gayunman, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang
sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kani-kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kaniyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaki na nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Sa inyong dalawa, sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Rico at kapatid na Jasper, pananagutan ninyo bilang mag-asawa na umibig sa Diyos gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At yung iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusan ito na itinatalik sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay. Sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoon Diyos, gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo ay parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulot. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad
at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipon na ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng Diyos. Kapatid na Rico at kapatid na Jasper, tinatanggap ba ninyo ang mga kaupusang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ngayon ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Mangyaring tumayo kayong dalawa at tumayo. Taas mo ang iyong kanang kamay, kapatid na Rico. Kapatid na Rico, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at ng nariritong mga saksi na kunin si kapatid na Jasper na maging iyong tunay na asawa na sa iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ng iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Baba mo ang iyong kamay. Kapatid na Jasper, pakitaas mo ang iyong kanang kamay. Kapatid na Jasper, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Rico na maging yung tunay na asawa na sa iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan at sa kahirapan, at iwan mo man ng iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay. Pakibaba mo yung kamay. Mag-harap kayong dalawa. At pagbuklurin ninyo ang inyong kanang kamay. At kapatid na Rico, sabihin mo ito kay kapatid na Jasper. Ako si, sabihin mo yung asawa, sabihin mo yung pangalan, ay kinukuha kita, sabihin mo ang pangalan ng asawa mo, na maging ating tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sabihin mo naman sa kanya, kapatid na Jasper, akong si, sabihin mo yung pangalan, ay tinatanggap kita, sabihin mo kanyang pangalan, na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Marap kayo dito ulit.
Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Rico, mangyaring kunin mo ang singsing na ito at bago maisuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Jasper ay sasabihin mo ito sa kanya. Sa kaliwang palasingsingan. Sabihin mo sa kanya, ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Jasper, mangyaring kunin mo ang singsing na ito at bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Rico, ay sabihin mo ito sa kanya. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Kapatid na Rico at kapatid na Jasper, mangyaring maghawak ang inyong mga kamay na may singsing. Bayaang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan at pagmamahalan at katapatan na sa pamamagitan nito mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod kayong mag-asawa at tumayo po tayo lahat. Kahawak kayo ng inyong Panginoon. Ama naming Diyos, nagagalak po kaming lahat. Hindi lang ang mag-asawang ito, maging ang kanilang mga mahal sa buhay na ngayon ay sumasaksi. Lahat sila'y nangangako na sana maging matagumpay, masaya, maligaya ang buong panahon ng pagsasama ng mag-asawang ito. Ngayon ay dumudulog kami sa iyo. Dahil sa ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa iyo kami nagsusumama. Paspasan mo po ang mag-asawang ito. Maaaring sa buong pagsasama nila, dadaan sila sa mga pagsubok at hindi yun maiiwasan. Samantalang naglalakbay kami sa daigdig, may mga suliraning babangon, maaaring may mga karamdamang dumating. Ang gagawin nila sa iyo'y mananalangin. Luluhod sila sa harap mo. Magmamakaawa sila at makikiusap. Sa mga panahong yun ay pakinggan mo sila, Ama. Pagpalain mo po sila. Ilayo sila sa anumang uri ng problema na makapipinsala sa pagsasama nila. Gawin mong matatag silang mag-asawa. Ang mga narinig nilang kautusan mo, yun ang mabuhay sa kanila. Yun ang masunod ng mag-asawa. Sapagkat yun ang susi
ng matagumpay at maligayang pagsasama. Binasbasan mo ang mag-asawang ito. Binasbasan mo po kaming lahat. Nakaugnay kami sa iyong pamamahala. Sa ngalan po ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos, ang paglakip ng Espiritu Santo, sumaatin nawang lahat, ngayon at magpakailanman. O sige, kapatid na Rico, you may now kiss the bride. Taas ba? Ayun. Palakpakan po. Sige. Sige tayo sa nagdaan. Isabel Kabigtin. Smile po. Smile po. 1, 2, 3, and closer pa. Okay, good. Ready? 1, 2, 3. One more. Okay, closer pa. Closer. 1, 2, 3. One, two, three. One more. 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Closer pa. 1, 2, and 3. Okay na, mapo na po. Okay. One more. 1, 2, 3. Closer pa. Ready? And 1, 2. 20 yan po yung 20 yan. Okay, ma'am, isang hilera lang po tayo para hindi natatakot ka. Sige, mapasok ka po doon. Kasi naman po. Sige, ma'am, labas ka na lang ng konti, ma'am, para ano. Yun. Okay? Tingin po dito sa akin. Ready? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, and 3. Eyes here. And 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3.
Closer pa. And 1, 2, 3, and... Tinginan naman po dyan, tinginan. Tinginan, nice. Congrats po. Holding hands, tingin na kayo habang lumalabas. Happy lang. Happy lang po, wait lang. Nice, hold lang po yan. Okay? To see our newly wedded couple. So, bigyan muna natin sila ng break. Okay? So, bigyan natin sila ng time to retouch and to eat their lunch. For sure, hindi pa sila nag-lunch kasi busy sila, especially the entourage participants. Mga abay, mga ninong at ninang naghanda for this afternoon. Ganun din po ang ating wedding, of course, ang ating celebrants for today. Ang ating couple. So, busy sila and let's give them more time to, para makapag-break. Alright, and if you know the answer and if that's correct, meron tayong prize for everybody. Our first people number 4. Alright, for the second, song number, here. Sino kaya ang nakakaalam nito? Ayan. Sige, let's wait for the song number 2. Now, looking ma'am, from VIP table number 22, right? Okay. Hello ma'am, before you answer the cultural na alam yan, ma'am. Ayan. Kita-kita ko ito yung unang-una. Makapagtaas ka ng kamay. Okay, sige. Ma'am, VIP table number 2, you are 1 hour. Saka po sa ating, kaano-ano niyo po ang ating couple? Office mates. Okay. Alright, so much. And, if you know the answer, ang pinaka-lucky thing po tayo na nanalo ka niya. Grand new car. Alright. Okay, so ma'am, hello ma'am. Good afternoon. What's your name po? Ma'am Christine, isa po sa office name. Yeah. Sino po, ni Bride or ni Groom? Ni Bride. Okay, so ma'am, alam mo yung, yung song. What is the title of the song? Dancing Queen! Is that correct? Yes! Alright, dahil ipinasa ni Ma'am Bern diba? Hindi na ako nag-request niya from the office mates. Alright, ma'am, what? Alright! Wow, thank you so much! And of course, what picture you want to try? Alright. Okay, so, eto po. So, kasi, more fun surprises over here after with the Ninong. Ladies and gentlemen, let's give it up for Ninong Joseph Patrick Torres. Napakagwapo. Alright, and of course, kung meron tayo makagwapo Ninong Lee. Ninang po. Where are you po? Hello, sir. Very sexy. Very beautiful one. Thank you for gracing our group team starting off with our best man, Ricardo. Group name, Brother, Gerald, and Peter. Woo! Wow, alright.
Anyways, napaka-gwapo naman ng mga abay natin. Alright, so, of course, hindi na natin patatagalin to, sir. Sabi niyo may promise. Oh, so ano nangyari? Bakit nataupa? Wow, ladies! Show your talent! Show your moves! Ang mga beauty! Alright, thank you so much, mga beauty! Wow, very beautiful. And of course, my father's real picture. Nabitin ba, ma'am? Gusto niyo pa po? Okay. Okay, wait. Ayan, let's have a photo. Group picture. Alright, palakpakan po very first time as husband and wife. Mr. and Mrs. Rico and Jazz Francisco. Everybody, what's the one to the wedding couple? Let's say Mrs. Rico and Jazz Francisco. Ladies and gentlemen, let us all shout, mabuhay ang dadamatan! Palakpakan po natin ang ating niliwedding couple sa wedding. I'd just like to ask, ma'am, sir, ano ang nararamdaman mo ngayon? Na-misis mo na si Mrs. Jazz Francisco. Hapon po sa inyo lahat. Siyempre, sobrang saya ko talaga. Hindi ko sa sanay sa gusto ko sa Thank you. Salamat. Vision ni Cristo. Ayun. Thank you. Nakadala kita. Sir, wedding vows na ba yan? Ayan ang nararamdaman ni sir. Kasi, I just like to ask sir. Ayan, ilang taon na kayo? Paano kayo magpakasal? 5 years na po kami. Magpa 5 years po sa January po. 6 years? Sino yung 5 years? Sino yung 5 years? To be exact, 6 years. Sa January pa naman ba? Okay, sige, go ahead, sir. Thank you talaga na sumating sa akin. Ang sino na lalaki? Umiiyak. Mahal naman talaga. Thank you talaga. Thank you talaga. Salamat talaga. Medyo ako Victoria. Parang si Alex Gonzaga. Yung talaga yun. Ay, kapasakit na. Dahil talaga sa'yo. Naalala ko siya ni Cristo. Yan lang talaga. Salamat talaga. Dahil doon talaga.
May karapatan ako na sumampalataya sa Diyos. May karapatan ako na hindi man lang ang araw ng pag-ukom. Salamat. Pag-isip muna natin kung ano. Yun talaga yung gusto kong ipagpasalamat. Yun na talaga. Yun na. Maraming salamat talaga dahil sa mga lalaki dito ni Cristo. Yun na, salamat po talaga. Alright, grabe. Sobrang talaga naman makikita mo ang pagmamahal ng ating gulong sa ating bride. Alright. Napaka naman natin ang ating gulong. Okay. Ito na naman, Vlad. Ano naman po ang masasabi nyo na ngayon po ay asawa niyo na si Sir Rico na dati crush nyo lang? Hindi, siya ba crush ako dati? Oo. Kasi sa inyo binulong niya sa akin. Alam mo yan. Okay, go ahead na. Parang ang hapon na oras sinabi niya, pero yung isa lang yung sinabi niya. Nagtithank you lang siya. Ganun po. Ano ba to? Hindi pa po so, ayan, yun pa lang po yun kung ano yung nararamdaman. Kinamasta ko lang naman. Ano lang nararamdaman ko ngayon. Yes, masaya po. Masaya? Palakpakan po natin ang ating Julie Weber couple. Ay, ito po yung message para sa or mamaya pa? Pwede na lang po. Opo, habang hindi pa sila nag-aagitan. Okay, sige. Baka sila bumiyan na yung iba. Hindi ko nirinig yung thank you message niya. Sige na, go ahead. So, on behalf of my husband, so gusto namin mag-thank you sa lahat. Alam namin kung gaano ka-busy yung lahat. Especially sa mga katrabaho ko. Yay! So, busy sir pa. Thank you so much, Ma'am Weng. Thank you so much. Si Ma'am Vanna, may Ninang Vanna. Vanna, South. Ma'am first, thank you. Kasi naging process siya ng aming, hindi pumunta isang Nina. So, thank you, Ma'am Cheng. Thank you. Sobrang precious ng time nyo. Alam ko po yun. And, dito na ako naiiyak. So, thank you to my, thank you so much. Na-feel ko yung yung love. Ayun lang. Tapos, thank you sa family ni Rico, ng aking husband. Thank you. And then sa mga nag-day off, thank you so much. Basta, lahat ng family ko, mahal na mahal ko po kayo. Nina, bakit nagsinan na kami? Nina, nakalimutan ko sa likod. Dito kayo sa VIP. Oh, sir. Di ba na ngayon? Dahil sa atin dito, grabe naman. Hey! Dito na rin. Dito ko na sa harap. Yan. Kasi naman, wala ka sa VIP. Bakit na ka nagtugtog? DJ! Ano na ka nagtugtog? Ayan. So, punta po kayo. Kasi kasa naman ito. Ayan, para hindi na kayo, para pagkaka-serve na lang. Ayun po. So, thank you so much. Ayun lang, as in, dito, ganito pala hindi na pinakasal. As in, ganito pala hindi na pinakasal. And doon mo talaga malalaman kung sino talaga yung nagbabalyo sa'yo. So, thank you so much talaga. Hindi ko ma-express yung thank you ko kahit super stress. Grabe, nagkasakit pa ako na meron pa akong ulo. Sorry, thank you. Grabe, I love you so much. Basta thank you so much. Sa mga late na na-invite, sorry, nakalimutan ko kayo. Kasi ako lang mag-isa yung nag-invite, hindi ka kasi kilala. So, ayun lang. Thank you so much. Hello. Thank you so much. And really goes to show talaga na ang love and support ng ating family and friends. Talaga naman. Palakpakan niyo naman po ang inyong mga sarili. Don't worry na, ganyan talaga pa first time. Alright, and nag-promise sila na hindi sila uuwi. Alright, and once again, we will be hearing their exchange of vows. Yung vows ko, sabihin ko, siyempre, bukod doon sa sinumpaan natin kanina,
Isa kasi sa mga nagustuhan ko talaga sa'yo. Pwede naman umiyak, diba? So, hindi. Si Rico kasi is isa sa mga nagustuhan ko sa kanya talaga, unang-una. Wala kasi siyang bisyo. I mean, hindi siya umiinom, hindi siya naninigarilyo. Wala siyang bisyo. Ako lang yung bisyo talaga niya. So, ayun. Isa pa sa nagustuhan ko kasi kay Rico, kaya pinagpapanata ko siya. Thank you po. Thank you po. So, isa rin sa mga nagustuhan ko kay Rico, sobrang mapagmahal niya kasi sa family. I mean, yung love na pinapakita niya sa family, iba kasi. Iba yung pagiging magalang, hindi lang sa paggamit ng po at o pag nagsasalita. Pero si Rico kasi, yung magalang na every time, hindi ko sinasabi sa kanya, ngayon ko nagsasabihin, na every time na aalis siya, alam niyo yung paalam sa magulang. Ang baka, pero for me kasi, super big deal. Para kung gaano siya nagbibigay ng respeto sa family niya, sa parents niya, of course, especially. So, ganun din yung respeto na ibibigay niya sa akin. And, sobrang niyang mapagmahal na to the point na ayaw niyang mamamalaki yung parents niya. Gusto niya mamalaki siya. So, may tagapamalay ka na ako. Siya din yung nagluluto. Sobrang sarap magluto. So, super popular ako kasi sa kanya. Sobrang sarap niyang magluto. So, may tagapagluto na din ako. So, kumuha talaga ako ng katulong. Joke yun, pero totoo. Basta sa Rico, iba siya. Siya yung walang nabibig. So, siya yung talagang, may narinig kasi ako dati na sa 10 lalaki daw, meron kang makukuha 2 matinulang ba? Or isa, hindi ko sure. So, sobrang, napaka-blessed ko, hindi ko alam, kasi ang pinagpapanata ko lang naman dati. Bata pa ako na, nananalangin na ako, sa iglesia kasi gano'n sa amin. Pag mananalangin ka, so sa panalangin ko, may narinig kasi ako sa isang ministro, sabi niya, kung gusto mong makapangasawa ng mabuting asawa, na hindi ka problema, ipanalangin mo siya. Pero narinig ko yan, siguro high school ako, wala pa akong balak mag-asawa. So simula doon, kasama na siya sa panalangin ko, na ang pinapanalangin ko ay, pagkalooban niyo po ako ng mabuting mapapangasawa. So, pinagkalooban niya ako ng mabuting mapapangasawa, nakalimutan ko. Dapat pala, yung may kotse. May joke lang. So, ayun po. So, mabuting tapos binigay siya sa akin. Tapos minsan, tinitigan ko siya, ito na siguro yun. Noong una, hindi ko alam na siya yung mapapangasawa ko. Kasi hindi ko nakikita yung future. Sa ito na din totoo ang message sa kanya. Hindi pa yun? Ano pala kwento pala? So, Tico, baby, I love you. So, sobrang nagpapasalamat ako. Huwag kang mag-alala. Yung ugali ko kaya mo, may iting kasi yung ulo mo. Pero, hindi, na-stress lang ako sa inyo. I mean, tama ka dyan. Huwag kayong maingay. So, ayun. Mainitin yung ulo ko, pasensyaan mo na. Dala lang yun ng pagod ko. Pagod ko sa trabaho. Pero, party ko yung trabaho. So, ibang scenario po yan. Ano po? Ano naman tayo, di ba? Ibang issue po yun. Tanggap ko po na-stress talaga ako sa trabaho. Pero, so, part lang yun. Sana habang po yung pasensya. And alam kong marami tayong pagdadaanan. Tulad ng sinabi kanina, marami tayong pagdadaanan. Pero, pangako, ayun, magiging tayo. Magiging masaya tayo. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng magaganda at poging anak. Simulan na natin mamaya. Yan daw po, thank you. May yain talaga ako. Ano na, just
Siyempre, mahal na mahal kita. Ate, alam ko naman na yung minsan talaga may tulungan. Totoo. May hindi ako naman. Siyempre, minsan may time na gano'n din ako. Pag tumingin, gano'n na ako. Pag gano'n na ako. Nagkakasabi lang tayo na gano'n. Tahimik lang tayo sa gano'n. So, yun, bago naman, tayo sa lang talaga. Consensya lang talaga. Once again, that's all. And of course, we also have our pins brought to you by our friendly coordinator. You may ask our safety pins kung gusto niyo po magsabit. Ito po ay isang alright, those friends, family, and relatives na gusto mag-share. That's Francisco, and of course, we will be hearing message coming from Balino Manila. But before that, let's invite the couple for our cake cutting ceremony. Alright, so please do the honors. And this is also one of the tradition here in the Philippines, the cake cutting ceremony. Alright. As you can see, the bride is holding the slicer at tinutulungan po siya ng ating groom. Ito po ang kanilang first task as husband and wife. Alright, and they will share a piece of cake. Alright, and ang kasabihan po, kung sino daw ay may malaking cake, ayun ang may malaking pagmamahal. Sige nga po, sino po? Let's start with the bride, of course.
Bigyan niyo po, gaano ka laki ang pagmamahal niyo sa ating groom. Alright, it's up to you, man. There you have it. Palakpakan po natin ang ating bride. Then, of course, ang ating groom. Sir Rico, Sir, makaganteng at mag-share ng iyong pagmamahal. Alright, and they will end the cake cutting ceremony with the sweet kiss. Peace. Alright. Alright. Alright, and of course, this time, let's invite our best man and maid of honor. Our bride's honor. Ayan. So, kaya naman po, ano po ang iyong message sa ating bagong kasal? Kanina kasi ang haba po kasi ng message niya. Ay, sino? Para sweet sa habaan ka din. Nagpapasalamat ka din na Thank you so much, Jazz and Rico. Welcome to the family, Kuya Rico. Tito Rico kasi tawag sa kanya kasi yung tawag ko sa kagayahin ako ng mga anak ko. Kasi dito sa mga anak ko. Welcome to the family. Huwag ka mo na umiyak si Torito. Alam ko naman na alagaan mo yung alagaan mo si bunso namin. At bilang ka din, pamahaling ka din namin. Alagaan din naman sa pamilya. So, ano pa bang masasabi ko? Good luck sa inyong dalawa. Marami talaga akong pagdadaanan. Pero, stay strong at alam ko naman nasa center ng relationship mo si God. So, yun lang po at ano pa ba? Yun lang naman siguro. Ano lang siguro mag-message sa mga mahata kasi makakain mo. Ano pa? Ano po? Thank you so much to our maid of honor, Miss Jera Sunier. And have the best man. Hello po. Good evening po sa inyo lahat. Ang message ko sa inyo dalawa, sa iyo dyan, welcome sa aming family. Sana, alagaan mo ng mabuti ang kapatid. Mahihayin kasi siya talaga. Ganyan siya. Ganyan siya sa bahay. And sa iyo mga ko, sobrang proud po kasi pinasal ka kay Jazz. Yan. Nakakaiyak ka talaga. Ayan, sobrang saya ko lang sa inyo. Nakaka-proud maging kapamilya kayo. Ayan. Yeah, kapamilya ka po sa kapatid. Thank you. Ayan. Okay na po. And everybody, let's raise our glass for our newlyweds. Let's make a cheers! Yeah! Cheers for our newlywed couple! Thank you so much for today to our best man in maid of honor. Alright. And that's our wine toasting ceremony. Biglaan to. Hindi ako sanay dito. Start na ikot ako sa kabila. Good evening everyone. Hindi ko rin. Okay, si Jazz, matagal na namin kasama sa office. Ilang years ka na ba sa amin? O 11 years na pala siya sa amin. So, bata pa lang si Jazz, nasa amin na siya. And naging one of our top agents siya. So, marami na siyang mga malipat-lipat na tinatawag namin campaign. Tapos, eventually, one of our top agents siya. Tapos, eventually na nasa training team na siya. So, si Jazz is isa sa mga masabi kong paborito ko sa office dahil ka-birthday ko siya.
So, tuwing may birthday ako, may party kami, kasama siya. So, pag kumakanta sila ng happy birthday sa akin, kumakanta rin para sa kanya. So, automatic talaga, kasama sa mga party namin. Diba, Jazz? So, kaya sinasabi ko, paborito ko si Jazz kasi ka-birthday ko siya. Yun lang naman, kaya wala ako paborito talaga sa office. So, message ko sa inyo, well, married life is difficult. It's going to be, but it's also fun. Siguro, masabi ko lang na learn to compromise. Yun ang pinaka-importante. Kasi there will be days, sabi nga niya, naalala ko sinabi mo na pag-isa tinutopak si Jess, no? Magka-birthday nga kami. Kasi nila marami ako tinutopak. Okay, so, hindi mo naisip ko birthday kami ni Jess, magka-ugali kami. So, again, going back, it's not going to be easy. Just learn to compromise. Minsan, mananalo yung isa, minsan mananalo yung isa, magbigayan ng kayo palagi. Okay, so with that, I'd like to, in behalf of the team here, right with us, I'd like to wish you best wishes and congratulations. Thank you so much, Nathan Joseph. Alright, at this time, parinig naman po natin ang ating latest point of view. Let's have Ninang Vanessa Nunez. Good evening po. Actually, I just want to thank Rico kasi siya yung mas nakakaalala sa akin kaysa kay Jasper. Kahit po si Jasper talaga yung ka-close ko. Jasper, Rico pala. Rico, may dahil 2 hours pa lang naman, may magkakataon ka pang kasi alam mo naman si Jasper, yung topak talaga niyan, hindi mo mapipigilan. Pero, seriously speaking po, si Jasper yung dati ko po siyang katrabaho, I mean, agent ko po siya, and nakita ko po yung paghihirap niya, yung journey niya para makapagpatapos ng pag-aral, matulungan yung kuya niya na habang nasa, ano tawag niya? Ministro, yung schooling, habang nagpo-provide sa family niya. So, sobrang proud po ako sa nararating ni Jasper ngayon. Kasi alam ko po yung naging hirap niya na sobrang selfless niya na wala na pong matira sa sarili niya, magbigay lang po niya sa pamilya niya. And luckily, siguro nga dumating si Rico dahil si Rico naman po yung nagbibigay para sa kanya. So, siguro meant for each other dahil kung ano po yung nagbibigay ni Jasper sa family niya, pinupunan ni Rico para naman kay Jasper. So, I'm so proud of you, Jasper. And Rico, please take care of Jasper kasi sobrang, kahit topakin siya, sobrang precious ng soul niyan. And may God be the center of your relationship. And mahal naman namin yan si Jasper kahit topakin siya. Congratulations. Maraming salamat po, Nina. Alright, and of course, kung meron tayong pangalawang magulang, which is our principal sponsors. Of course, hindi naman po tayo... Ako po bilang magulang, ang aking mga anak, pinagkati ko kayo noong una. Katulad din ako ng aking anak, Rico, mahina din ang aking kasi wala po nung ipinanganak itong aking anak si Rico, ngayon lang po siya maiwalay sa amin. No? Kasama ko rin po siya sa trabaho, wala po nung magtrabaho siya nung age of 18. Masabi ko lang mga anak, mahal na mahal ko kayo at habang buhay, susuporta kami sa inyo mag-asawa at maging mabuti kayo halimbawa ng inyong mga anak. At ang masabi ko rin po ay kung dumating ang pagkakataon na kayo ay mamimili, piliin ninyo ang mabuti. Ang mabuti at masayang buhay. Kaya salamat sa mga taong sumuporta sa anak ko. At sa ating balay, salamat din po. At nandito kayo. Nandito po sa ating lahat.
Maraming salamat, Daddy. How about si Mami? Ano po ang nais niyong sabihin? Sa inyo po ang bagong kasal ng mga anak. Maraming salamat. Palakpakan po natin our groom's parents. Daddy, Magandang gabi po sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa aking mga anak. Ako po ay labis na nagpapasalamat po sa inyo kasi nung time na wala po siya sa akin, ibig sabihin wala po ako sa mahabang panahon na sa kapiling niya, ay kayo po yung tumulong sa kanya. Kaya po nagpapasalamat ako ng napakarami sa lahat po na sumuporta lalo po sa akin. At ako rin po ay nagpapasalamat din sa aking balay na kasi nung time na kung minsan ay dinadapuan ng karamdaman yung anak ko, sila po ang tumatay ang magulang niya nung time na wala siya sa akin. Kaya ang naipapayo ko na sa inyo, just Rico, siyempre dumarating yung mga pagsubok, yung mga hindi pagkakaunawa ng mag-asawa. Ang may papayo ko lang sa inyo, pag-usapan lang ninyo ng maayos. So, lahat ng problema ay may solusyon. At saka, lagi kayo manalangin sa Panginoon. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyo. maraming salamat po, Daddy Ferdinand Maestro. Alright, one group picture po. Once again, iniimbitahan ko po, Daddy and Mommy. Samahan po natin ng ating bagong kasal. Magkabilang size po. Ayan, samahan niyo po si Rico and si Jazz. Basta din palakpakan po natin ang ating bride and groom parents. Good evening, everyone. Ayan, message na lang po for them. Ayan, I just want to say thank you. Siyempre, gusto ko muna mag-thank you kay Jazz kasi hindi ko din na-expect. Matagal na kami magkasama sa trabaho ni Jazz. Actually, hindi ko masagot kanina si Ma'am kasi kung office mate ba, church mate ba, o friend ba, o kasama ba sa jeep. Hindi ko masagot. So, yun. Actually, lagi kami magkasama ni Jazz sa office. Ayan, pagpa-uwi din. And yung about sa wedding niya, lagi siya nagtatanong sa akin kung ano daw yung may papayo ko sa kanya. And, hindi ko na-expect na maiimbitahan niya ako dito. And so, thank you sa inyong dalawa kasi in-invite niyo ako sa special day niyo. Ang masasabi ko lang siguro ay, actually yung ninong nila ay ninong ko din. So yun, ang masasabi ko lang siguro, from my 10 years na marriage ay, everyday kayong mag-aaway. Kasi kapag hindi kayo nag-aaway, hindi natitest yung patience nyo sa isa't isa. And makikilala nyo yung isa't isa. Siguro sa first mga ilang years ng marriage ninyo, okay pa kayo, but totoo yung sinasabi nila na ititest talaga kayo ng panahon. So yun, ang importante, ang lagi nyo lang tatandaan is kapag dumating na kayo sa point na ba't naiiyak ko? Dumating na kayo sa point na parang medyo, alam niyo yun, gusto niyo nang i-give up ang isa't isa. Lagi niyo lang tandaan ang araw na to at yung kung saan kayo ikinasal. Kasi kapag babalik kayo doon, is maaalala niyo kung ano yung ipinangako ninyo kanina. Yun yung lagi ninyong tuwing darating kayo sa point na mag-give up na kayo, babalik kayo lagi doon sa araw na to. Sa araw, yun yung lagi niyong iisipin. Kaya, yun, everyday, isa pa sa masasabi ko din is,
Kahit everyday kayong mag-aaway, everyday din, kahit anong hirap ng buhay at pagsubok na dumating, at the end of the day, lagi ninyong i-celebrate or lagi ninyong iisipin na wedding day ninyo every day. So, I think yun yung masasabi ko lang siguro sa 10 years na marriage ko. Yun po. And again, thank you so much and congratulations sa inyong dalawa. So, yun. Maraming salamat. So, take it from... Oh, sure, sir. Una, magpapasalamat tayo sa Ama. Kasi dalawang tao ang pinagtagpo at tinadhana. Kayo ay maraming pagsubok na pagdadaanan. Nung nakilala ko misis ko, ito yung pabuhok ko eh. Hindi ko sa problema. Kasi dalawa lang ang takot ko sa buhay. Ang Ama at saka siya. Kaya, Rico, sumunod ka sa kay Jazz. Kung galit siya, tahimik ka na lang. Ha? Ganun lang. Simple lang, ganun lang. Kasi kayong dalawa lang naman magtutulungan. Hindi yung mga kapatid, o yung mga kaibigan. Kayong dalawa lang. At saka huwag kayong magtutulog na may galit sa puso. Yun lang po masasabi ko. Ma'am, thank you. Maraming salamat po. Sino po ang katatakutan mong pangalawa? Si Mrs. lang. Okay. So ngayon naman po kung meron tayong 10 years, 18 years, sino naman po ang may pinakamaiksing pagsasama bukod sa ating couple? Meron po ba dito? Yung ating po, wala pang 6 months ikinasal, 1 year ikinasal, 2 years ikinasal, less than 5 years. Meron po ba? Meron po. From table number 5, meron po ba? Table number 6. Okay, so, hello ma'am, good evening po. Good evening po sa lahat. Ano po ang name niyo na? Jade, Ma'am Jade, ano niyo po ang ating bagong kasal? kasama ko sa trabaho. Kasama sa trabaho. Kayo po, yung partner kasama niyo po? Hindi po ako. Okay. Sino po ang kasama niyo ngayon? Na partner? Joke lang. Alright, so ilang years na po kayong kasal? Magto 2 years po this month din. 2 years, palakpakan po natin ang pinakabata. Sa 2 years na yan, ano po ang inyong naisabihin sa ating bagong kasal? 2 years po ang kasal, pero 8 years po kami mag-shota. So, 10 years po. Okay. 8 years. 8 years na mag-boyfriend and girlfriend. And then 2 years sa kasal, in total 10 years. Okay, sige nga po. Ano po ang maibibigay niyong mensahe? First, Ma'am Jazz, congratulations po. And actually, kanina kasi, naaalala ko na yung kasal ko rin. Very fresh na dahil 2 years. Opo. So yun, congrats po. And then, enjoy nyo lang po. Masaya naman ang marriage life. Pero, at the same time, may problems din. So yun lang po, Ma'am Jess. Yun yung masasabi. Alright, maraming salamat po. Sir Rico and Ma'am Jazz, what do you like to say to everyone who came here again and celebrated your marriage or your wedding day? So, talaga sa lahat ng pumunta ngayon. Sana na-enjoy niyo po yung pagkaan. Sana po nasarap kayo. Salamat po. Talaga. Okay, thank you.
Hello po, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina. Thank you so much po. Hindi ko alam. Hi! Okay, sorry. Okay. Ano tawag dito? Thank you. Alam kong busy ang lahat. As in, yun. Hindi ko alam kung paano ko mag-thank you, paano talagang ipakita ko yung thank you kasi na-stress talaga ako, even, hindi. Basta, nakaka-stress pa magpakasal, kaya mag-ready na yung mga So, nakaka-stress siya, pero, parang, sa mga oras na to, parang nabuno na ng teammate din, parang super happy. So, sana kayo naging masaya din sa amin. Pasensya na pabati ko kasi. Pero mabait yan. Outside. Go outside. So, ayun po. Ate Sonia, last message na to. Okay, sige. Ano yung oras kami? Hindi, kasi gusto ko mag-enjoy sila. Kasi Saturday bukas. Di ba mo kayo bukas? I love you, Jess! Sino to? Ay, ito. Ayun. So, for Troy, sa team Army Events, thank you so much sa pag-organize. Alam ko kung gano'n kahirap mag-organize. So, ano yun ha? Pero kaya natin. Kaya mo. So, thank you so much. Sa flower ko, super cute. And sa makeup ko, wala na siya. Super pretty ko today. I feel really pretty. So, thank you so much, ate. And sa soccer coordinator namin, si Ate Army, na sa amin. And then sa isa, ano pangalan ng isa? Kasama ko? Jazel, kaya Ate Jazel, from hotel to church, and then from church to reception. Tama na. So, ayun, So, nag-picture pa ayos ng video, Ayun. Thank you, Kuya. Thank you. And then, nag-picture tapos nag-video. Yun pala, sorry na, Kuya. So, ayun, wait na lang namin yung video. Super thank you talaga. I mean, iba yung kasi yung effort na ibibigay ninyo, hindi siya matatawaran na kahit magkano halaga nun. So, thank you so much for being. Salamat at hindi ko alam kung paano mag-end yung thank you ko kasi super once in a lifetime. Sa mga wala ako asawa. So, once in a lifetime. So, as in, alam niyo yun, hindi ko alam kung paano express. Ikaw pa yung feeling mag-andito. So, ayun. Thank you so much. Kajina, thank you so much. Ninong, Ninong Sultan. Joke na po. See you October 21. Uy! Mga DTR. So, magtatrabaho po ako promise October 21. So, 1 week ko muna ako mawawala. Magalit po kami. Kami muna dalawa. Dalawa namin. So, ayun, sa bawag na nag-expect. So, ayun, thank you. Sayang, wala masyado pero sana nag-enjoy kayo. Sana po nag-enjoy kayo. Ayun po, thank you. To my family, maestro. Hindi ako maestro. Kasi lang ako maestro. Parang hirap siya i-let go. Pero kailangan ko siya i-let go. Ayun. Francisco na ako. To my husband! I love you so much. Tito, namama ko na ngayon. Ang tita ko noon, namama ko na ngayon. So may tatay. Tatay na ba ito tawag na sa kanya? Tatay. Tatay! Mama, sa aking mga bagong kapatid, sa Erica, sa mga bago kong pinsan, sa Dambay, kasama natin. Thank you. Nagsiuyan na yung iba. May raffle pa na? Umuwi na? O sige, hindi na sila kasama sa raffle. Sige na yun lang. Thank you. Ingat ko kayo sa pag-uwi. Pwede ba dito gusto nyo ba dito mag-dance? Si Mikey, gusto mo Mikey? Wala na ako sasabihin. Pero ayaw pa siyang matapos, pero kailangan siyang matapos. Hindi na magpapahinga na kami. Sige na. Thank you so much. Mag-ingat kayong lahat. At sana paglabas ng venue na to,
ay makalimutan mo kung nangyari. Huwag niyo nang iyan to huwag niyo para lang sa akin. Anak ka dito. Mabuhay, thank you so much, Ma'am Cheng, to my OMOIC. Ninang Bana, thank you. Kami siya, as in, grabe yung kanina, naiiyak na ako na nag-message siya sa akin si Ma'am Weng. As in, umiyak ako kanina. Ayoko umiyak ulit. Super stress ko kanina. Anyway, yun lang. Thank you. Sa Alvin, thank you sa pagdalo, Dada. Thank you sa my DTR family. Si Jana, ayun. Si Jana andon. Kita-kita tayo sa October 2021. Magpakabait kayo, please. Huwag kayong magpapakabayan. Thank you so much. Okay. Sige, thank you na. Mag-ingat kayo. Thank you so much po. Alright. Kumusta rin pala pa kayo sa mga